Magandang umaga mga ka-agri. Andito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. Ngayon magdidilig po tayo. Ipapakita ko sa inyo yung daily routine kung paano ako nagdidilig. At paano ko din piniprepare itong swamp fertilizer. Pati po yung mga kitchen waste. Then ano po yung mga maintenance na ginagawa ko sa mga tanim ko dito sa bakuran. Ngayon lang po ulit siya gumanda kasi ngayon lang po ulit nagkaroon ng sunlight dito sa area na to. Dahil po dyan sa mataas na building, malilim po siya ng mula December hanggang February. So ngayon lang po ulit, ngayong March ulit siya nagkaroon ng sunlight. Kaya medyo gumanda na yung ating mga tanim. Tapos nagtanim na rin tayo ng mga bagong seedlings. So ngayon papakita ko sa inyo yung ginagamit kong pandilig. So ito po yung aking swamp fertilizer. Ayan. Nakababad po dito yung mga organic materials. Ito po napakadali lang gawin, tapos hindi na natin kailangan pang bumili. Yung mga nilalagay ko po dito, yung mga organic materials na galing lang po sa loob at labas ng bahay, tulad ng kitchen waste, mga dahon, mga sariwang dahon tulad ng malunggay. Yan po yung pinaghalo-halo ko. So kanina, nilabas ko na po yung basura galing sa kusina. Yan, pumili na rin ako ng ilang piraso na idadagdag ko dito sa aking swamp fertilizer. Kasi napansin ko medyo clear na po yung tubig. Ayan, medyo malinaw na. So kailangan magdagdag naman tayo ng mga organic materials para magdagdag po ng nutrients ulit dito sa ating swamp fertilizer. So dito po may mga balat ng papaya. Ayan. So dadagdag ko lang. Itong mga balat ng prutas, napakayaman po niyan sa potassium, pampabulaklak tsaka pampabunga. Tapos itong balat ng itlog, source din ng calcium. Ito balat ng saging. Ayan. Itong mga pinaghiwaan ng mga gulay. Ayan. Tapos dadagdagan pa natin siya ng dahon ng malunggay na mayaman din sa nitrogen. Pampadahon naman po ito. So hindi na natin kailangan pang bumili ng mga nitrogen rich fertilizer. Itong malunggay lang pwede na. So kung wala kayong malunggay, pwede po yung dahon ng kakawati, mga sariwang damo, ayan, Carabao grass, Bermuda grass, kahit anong klase ng damo. Tapos kahit mga sariwang dahon, pwede naman natin yun gamitin. Ayan. Pero mas mataas po sa nitrogen content itong malunggay, yung mga damo, pati yung dahon ng kakawati. Ilulubog lang po natin para mababad. Ito kahapon, after ko magdilig, di-refill ko siya ulit ng tubig para ngayon pwede ko ulit siya magamit. Yan. So gumagamit lang po ako ng tabo para gamitin pandilig. So ito yung ating sitaw, diligan lang natin. Yung ating mga pipino, ayan, ang ganda ng tubo. Malalaki yung mga tangkay, tsaka ang gaganda ng dahon. Tapos dito naman sa ating kalamansi. Ayan, itong kalamansi, yan, dami ng bunga. So kailangan na rin natin pitasin yung mga pitasin para maglakihan po yung ibang mga bunga. Tulad po dito, ito may mga maliliit na bunga. Tapos may mga hinog na. Kailangan mapitas na natin ito para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubulaklak tsaka yung kanyang pagbubunga. So, ito lang po yung ginagamit kong fertilizer dito sa aking backyard kitchen garden. Hindi na po ako bumibili. Ginagawa ko lang itong fertilizer na to. Yan. So far ang ganda po ng resulta. Ang dami ko pong na-harvest sa mga gulay. Lalo na po dito sa talong. Ito, halos hindi siya nawawalan ng bunga. Kahapon, nakapitas po ako dito. Ngayon, may mga malalaki na naman. So after few days, may mapipitas na naman tayo. Ito po, 1, 2, 3, 4. So 3 lang po yung nakatanim sa lupa. Tapos isang nakatanim sa container. Yan. Ang dami ko pong na-harvest dito. Itong okra, ang tagal po lumaki. Kasi nga po malilim dito sa area. Naitanim ko po siya nung malilim pa.
nung hindi pa nasisikatan dito ng araw. Kaya ang tagal niya pong lumaki. Pero ngayon kahit papaano nakakabawi na rin siya. Ayun, may mga bunga na rin. Tapos itong kamatis natin, yan, ang ganda na rin. Ang dami na pong bunga. Naging healthy na ulit. Nakaraang taon, mga December, sobrang payat nito. Tsaka hindi na maganda yung tubo dahil malilim po yung area na to. Pero ngayon, yan, ang dami na naman bunga. Yan, sobrang dami. Tapos dito naman sa mga kamote, hindi ko po pinangdidilig itong swamp fertilizer kasi pinipitas po namin yung dahon. Mabilis siyang lumago, mabilis namin nagugulay. Kaya hindi ko po ginagamit na pandilig itong swamp fertilizer. Yung ginagamit ko, itong mga tubig lang. Tapos dinidilig ko na lang dito sa mga dahon ng kamote. Ganoon din po pag kami tanim akong pechay, hindi ko siya ginagamit. Kasi nga hina-harvest namin yung mga dahon ng pechay. Pero dun sa ibang mga crops, ayun, dun sa mga alugbati dito, ito ng swamp fertilizer kasi malayo naman po yung talbos na hina-harvest. Yan. Ito po yung kulay green, dito ko siya tinanim, dito banda. Tapos tinakpan ko po ng mga dahon para hindi po basta-basta matuyo yung lupa. Then mababa kasi itong area na to, kaya tinatambakan ko ng mga dahon para tumaas. Tapos pagka medyo mataas na, saka ko papatungan na lupa, pwede naman siya ulit taniman. Tapos itong square foot garden natin, itong mga dahon sibuyas, ganda ng tubo. Buhay na yung 16 piraso na tinanim natin. Tapos itong mga kamatis, nagtubuan na rin. Ito, tingin ko cherry to eh. Itong isa yung malaking kamatis, yung tinanim ko nakaraan. Tapos ito yung pipino, medyo malaki na. Talagang lettuce lang yung hindi tumubo. Pero papalitan natin yung lettuce na yan. Then yung sili na yun kanina, itong sili na to, nagkaroon siya ng problema nakaraan. Ang pangit po ng dahon, naninilaw, nagkukulubot, tapos matitigas. So ginawa ko po dito, tinakpan ko siya ng net kasi ang purpose ko noon para hindi siya ubusin ng mga ibon. Pero ang naging resulta, gumanda yung kanyang mga dahon. Siguro yung mga ibon din yung nakakapaglipat po ng mga sakit dun sa ating mga halaman. Nung natakpan ko na siya, gumanda na ulit, nakaka-recover na yung sili natin. Tapos dito sa tanglad, ito rin yung ginagamit ko, itong swamp fertilizer. So kapag ginamitan ko siya ng swamp fertilizer, mga 1 linggo bago ko siya pinipitasan. Kasi yung gamit natin, yung pinagbabara ng mga organic materials, medyo maamoy. So kapag kapipitas, kailangan mga 1 linggo at least na walang swamp fertilizer. So tubig lang muna yung ipangdidilig natin. Tapos itong mga sobrang organic materials, it's either ilalagay ko po dito sa ating composting bin dyan, or dito sa isa. Pero dadagdagan ko muna ng tubig. Meron pa ako ditong composting bin. Ito yung galing sa washing machine. Mas mabilis po siyang mabulok, kulay itim na. Halos natudurog na yung mga material. Yeah, so dyan muna siya. Ang maganda dito, meron siyang drain sa ilalim, kaya mabilis po siyang matuyo. Tamang moisture lang po yung naiiwan. Tapos yung katas niya nagiging pataba na rin dito sa lupa na to. Kaya makita natin ang ganda nung
tubo ng mga alugbati. Then after ko pong magdilig, i-refill ko na ulit ng tubig itong swamp fertilizer. Kung meron pa kayo may dadagdag dyan ng mga dahon-dahon, isama nyo na para kinabukasan pwede ulit siyang magamit. Pinasingaw ko na yung tubig ng 24 hours para ipang refill dito sa ating swamp fertilizer. Tapos takpan nyo lang para hindi po siya pamahayan ng mga lamok. Yan. Ang problema lang po natin dito sa swamp fertilizer, kung kayo ay nakatira sa subdivision or sa city, maraming kapitbahay, medyo maamoy po itong swamp fertilizer. Pwede naman po mabawasan yung mabawang amoy, magdadagdag lang tayo ng molasses or any microorganisms para males po yung amoy. Tapos gamitin lang natin siya araw-araw para hindi siya ganun kabaho. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!